Sa sandaling bumukas ang lumang pintuan ng matandang bahay sa San Juan nang may paugong, nawala ang lahat ng liwanag sa harap ko. Gusto ko sanang masilayan kahit isang beses lang ang mukha ni Nanay Elena na ngayon ko pa lang makikita. Ngunit ang nakita ko lang ay walang hanggang kadiliman. Sa aking pagbagsak, narinig ko ang sigaw ng isang tao na umalingaw-ngaw sa malayo. Nagsimula ang lahat 2 taon na ang nakalipas sa isang lumang aklatan sa Paris. Ako si Manon, at sa taksibo ng aking 22 taon, nang-aral ako ng arkitektura sa Sorbonne University, isa lamang akong ordinaryong estudyante na naninirahan sa Paris. Mula pagkabata, mahilig na akong planuhin ng detalyado ang aking buhay. Pagkatapos ang kolehiyo, magtatrabaho ako sa isang kilalang kumpanya ng arkitektura, at bago mag-30, magtatayo ako ang sarili kong tanggapan ng disenyo. Ito ang kinabukasan na aking inilalarawan. Pinagtatawanan akong aking nga kaibigan, sinasabing masyado akong praktikal, ngunit gusto ko ang aking sarili. Araw-araw gumigising akong alas 7 ng umaga, naglalakad sa tabing ilog China. Sa umaga dumadalo ako sa mga klase at sa hapon patungo ako sa aklatan. Ang aking paboritong lugar ay ang sulyap na upuan sa ikatlong palapa na lumang aklatan malapit sa universidad. Habang tinitignan ko ang nga obra maestra ng arkitektura, pinangarap ko ang araw na may lalabas ko ang sarili kong gawa. Nung araw na iyon, isa na namang ordinaryong hapon, nakabuklat ako sa aklat ng Structural Mechanics para sa aking Architecture Licensure exam nang biglang naramdaman ko ang presensya ng isang tao na tahimik na umupo sa katabing upuan. Tumingin ako at nakita ko ang isang lalaking estudyanteng Pilipino. Naglabas siya ng makapal na diksionaryong Pranses at isang notebook. Sa simula, hindi ko gaanong pinansin. Maraming internasyonal na estudyante sa Sorbonne mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit ang paulit-ulit niyang pagbabalik-balat sa diksyonaryo at ang kuno-no niyang ekspresyon ay nakakuha ng aking pansin. Makalipas ang halos 1 oras, narinig ko ang isang maliit na buntong hininga. Ayos ka lang ba? Tanong ko ng pabulong. Nagulat siya at tumingin sa akin. Sa sandaling iyon, naktakpo ang aming makaitim na mata. Sa likod ng kanyang pagkabahala, mayroong tuwid na liwanag sa kanyang mata. Paumanhin, nakagambala ba ako? Medyo pautal-utal ang kanyang pakbikas, ngunit may kakaibang init sa kanyang boses. Hindi, mukha ka lang kasing nahihirapan. Nang ngumiti ako, nahihiya siyang ngumiti. Nalaman ko ng araw na iyon na ang pangalan ng katabi ko ay Elias. Siya ay isang estudyante mula Manila, na aral ng kasaysayan ng sining. Sinabi niya na halos 3 buwan na siya sa Paris ngunit nahihirapan pa rin sa wika. Gusto ko kasing makita mismo ang mga museo sa Paris, sabi ni Elias, medyo nahihiya. Gusto kong paaralan ng mabuti ang mga obra sa Louvre. Ramdam ko ang matinding passion sa likod ng kanyang pautal-utal na pagbikas. Mula noon, natural na kaming nakasama. Sa simula, balak ko lang tulungan si Elias sa kanyang nga takdang aralin, ngunit sa loob ng ilang araw, napansin ko na inaasahan ko na ang aming maoras na makasama. Iba si Elias sa lahat ng lalaking nakilala ko. Habang ang ibang estudyante ay mayabang na nakukuwento tungkol sa kanilang kinabukasan, tahimik na nakikinig si Elias sa iba. At ang matanong niya ay may hindi inaasahang lalim. Manon, anong pakiramdam kaya nga taong titira sa disenyong ginawa mo? Tanong ni Elias isang araw. Hindi ako agad nakasagot. Puro istruktura, kahusayan, at visual na ganda lang kasi ang inisip ko. Hindi ko alam, hindi ko panaisip, sagot ko ng tapat. Ngumiti siya ng mahinahon. Kung gayon, bakit hindi natin subukang pag-isipan? Kung ang arkitektura ay sisit lang ng buhay, anong hugis kaya ang pinakamaganda? Nung gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang tanong ni Elias ay paulit-ulit sa aking isipan. Gaano nga ba kababaw ang pangarap ko sa arkitektura? Ang tahimik niyang salita ay may gumising sa loob ko. Makalipas ang 1 linggo, simula na kaming makita sa labas ng aklatan. Nakwentuhan ako tungkol sa kultura ng Pransya at ipinakita ko naman sa kanya ang manakatagong ganda ng Paris. Sa Pilipinas, napakahalaga ngang pagalang sa nakatatanda, tahimik na sabi ni Elias habang naglalakad kami sa Montmartre. Normal lang na sumunod sa sinasabi ngang magulang, at minsan, kung unahin mo ang sarili mo kaysa sa pamilya, ikaw ay ituturing na makasarili. Nagulat ako sa sinabi niya. Sa Paris, higit sa lahat ay pinahahalagahan namin ang kalayaan ng individual. Ang Pilipinas ay tila may kabaliktarang pagpapahalaga. Kung gayon, palagi kang namumuhay ayon sa kagustuhan ng iyong mga magulang. Tanong ko. Medyo sumimangot ang mukha ni Elias. Halos lahat, ngunit ang pag-aral ko lang sa Paris ang ipinaglaban ko. Tahimik niyang patuloy.
Gusto nga magulang ko na maaral ako ngang graduate school sa Pilipinas. Ngunit talagang gusto kong pumunta rito. Sa isang salitang iyon, nalaman ko ang lalim ng pagpupursiga ni Elias. Ang bigat ng desisyong iyon, isang taong lumaki sa kulturang napapahalaga sa pamilya na tumawid sa karagatan nang mag-isa ay tumimo sa aking puso. Makalipas ang isang buwan, nagsimula na umusbong ang espesyal na damdamin sa pagitan namin. Kasama si Elias, kalmado ang aking puso. Ang kanyang tahimik na mata na malalim kong tumingin sa mga bagay ay isang bagong mundo para sa akin. Manon, napaka-espesyal mo talaga, sabi ni Elias isang gabi sa isang cafe. Sa simula, naisip ko na masyadong matapang ang mababaeng Frances. Ngunit nang makilala kita, nalaman kong may init sa likod ng tapang na iyon. Bumilis ang tibok ng aking puso. Iba rin si Elias sa mga lalaking Pilipino na inakala ko. Tahimik ngunit matata ang loop, at nakikita niya ang puso ng bawat isa. Mula ng araw na iyon, pinatunayan namin ang aming damdamin para sa isa-isa. Nalaman ko sa unang pagkakataon kung ano ang ibig sabihin ng umibig. Ang bawat araw ay maliwanag, at ang maoras na wala si Elias ay pakiramdam ko ay walang laman. Ngunit mayroon ding maliliit na hindi pagkakaunawaan dahil sa pagkakaiba ng kultura. Sa bawat pagkain, palaging sinisikap ni Elias na siya ang magbayad. Kapag nag-alok ako na mahatian kami sa bayarin, nagpapakita siya nga mukha na naguguluhan. Bukod pa rito, kapag bumabati lang ako sa aking nga kaibigang lalaki, medyo hindi mapakali si Elias. Sa Paris, normal lang na maging makaibigan ang lalaki at babae, sabi ko. Tumango si Elias. Ngunit tila hindi pa rin siya sanay. Alam ko, Manon. Ngunit sa lugar kung saan ako lumaki, medyo iba. Hindi maganda tingnan kung ang isang taong may kasintahan ay makikipagkaibigan ng masyadong malapit sa ibang kasarian, tapat na sabi niya. Mayroon kaming maliliit na pagtatalo, ngunit nasisikap kaming makaintindihan. Unti-unting nakikisama si Elias sa kultura ng Paris, at sinimulan ko ring tanggapin ang pag-isip ng mga Pilipino. Sa pagdating ng Taglagas, binikas ni Elias ang isang espesyal na salita. Manon, pakakasalan mo ba ako? Nagulat ako at hindi agad nakapagsalita. 8 buwan pa lang kaming makakilala. Ako ay 22 taong gulang pa lang. Walang salitang kasal sa aking plano sa buhay. Alam kong biglaan, sabi ni Elias habang tinitinan ang aking mukha. Ngunit sigurado ako, ikaw ang makakasama ko habang buhay. Naisip ako ng ilang araw. Kung sasabihin ko sa aking mga magulang, malinaw na tutol sila. Masyado pa akong bata, at hindi pa nila nakikilala si Elias. Ang kultura ng Pilipinas, isang malayong bansa, ay pinagmumulan din ng pag-aalala. Ngunit kasama si Elias, lahat ay natural. Palagi kong nararamdaman ang kanyang mainit na paalaga at malalim na pagmamahal. Higit sa lahat, tinatanggap ako ni Elias kung ano ako. Magpakasal tayo. Sa wakas ay sagot ko. Lumawa ang ngiti sa mukha ni Elias na parang namumukat ka na bulala. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Nang makipag-ugnayan si Elias sa kanyang nga magulang sa Manila, mariin silang tumutol. Galit na galit si nanay, sabi ni Elias nang malungkot pa katapos ng tawag. Ayaw niya sa kasal sa dayuhan. Sabi rin niya, masyado pa raw maaga dahil kakakilala lang namin. Narinig ko na ang ina ni Elias ay isang taong nagpapahalaga sa tradisyonal na pag-isip. Gusto niya na bumalik si Elias sa Pilipinas at magpakasal sa isang babaeng Pilipino. Naintindihan ko ang nararamdaman ni Nanay Elena, sabi ko. Malamang ganito rin ang reaksyon ng nga magulang ko. Eto to nga, tumutol din ang aking nga magulang. Masyado pa raw akong bata at wala pa akong alam tungkol sa kanya. Sa gitna ng pagtutol ng parehong pamilya, nagpatuloy ang mahihirap na araw. Nawala ang komunikasyon ni Elias sa kanyang pamilya, at naging mahirap din para sa akin na bumalik sa aming bahay. Manon, talagang paumanhin, sabi ni Elias isang araw ng malungkot, naidawit kita sa ganitong sitwasyon. Hindi, sagot ko habang hinawakan ang kamay ni Elias. Ito ang pinili nating dalawa. Kung nagmamahalan tayo, hindi na mahalaga ang ibang bagay. Sa huli, nagpasya kaming magpakasal ng walang basbas ng pamilya. Nagsumite kami ng papeles sa isang maliit na opisina sa Paris, kasama ang ilang kaibigan bilang aming nasaksi. Naalala ko pa rin ng araw na iyon. Nakasuot ako ng puting damit at nakatayo sa harap ni Elias. Malungkot dahil walang pamilya, ngunit nang makita ko si Elias, nawala ang damdaming iyon. Ang mata ni Elias ay puno ng pagmamahal para sa akin at pag-asa para sa kinabukasan. Habang buhay kitang mamahalin at poprotektahan, Manon, sumpa ni Elias habang sinusuot ang singsing. Mahal din kita, Elias. Anumang balakid ang dumating, lalampasan natin ng magkasama. Sumumpa rin ako mula sa kaibuturan ng aking puso.
Pagkatapos ang kasal, nagsimula kaming mamuhay sa isang maliit na bahay sa labas ang Paris. Maliit at simple ito, ngunit perpekto para sa aming dalawa. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, laging may bakante. Lalo na, hindi nawawala ang pakiramdam ng pagsisisi para kay Nanay Elena sa Pilipinas. Isang tao na hindi ko pa nakikilala, ngunit ang pag-iisip lang na siya ang ina ni Elias ay sumasakit sa aking dibdib. Lihim kong hiniling na balang araw ay makabisita ako at makapabigay-pugay. Sa tingin ko, ganon din ang nararamdaman ni Elias. Kapag namimiss niya ang lutong bahay o kapag Pasko at Bagong Taon, nakatiti siya sa malayo. Ngunit ang kanyang pagtatago ng kanyang damdamin sa akin ay masumisikip sa aking puso. Sa ganitong paraan, nasimula ang aming bagong buhay. Ang aming pagmamahalan ay nanatili, ngunit ang bakante ng pamilya ay patuloy na lumalawa ng tahimik. Lumipas ang isang taon ng kasal, ang aming buhay sa labas ng Paris ay payapa at puno ng pagmamahal. Araw-araw, nagsisimula ang araw sa tunog ng alarm clock alas 6:30. Ang oras ng kape naming dalawa bago umalis si Elias, at ang oras sa gabi na makasama kaming nagluluto sa kusina habang nakuuntuhan tungkol sa nangyari sa araw na iyon. Ito ang aming simpleng kaligayahan, nakahanap si Elias ng trabaho sa isang maliit na galeriya sa Paris. Ito ay isang galeriya na dalubhasa sa mga sining na Hapon, na may mas mababa sa 10 empleyado. Sa simula, nahirapan siya sa hadlang sa wika, ngunit nakakuha siya ng tiwala sa kanyang masusing trabaho at malihaying pandama. Ang masalan na estetikong pananaw ni Elias ay humanga sa kanya nga superior ng maraming beses. Pinuri ng boss ang proyekto ko ngayon, masayang sabi ni Elias nang makawi. Ang makita siyang ganon ang aking kasiyahan. Nagtapos din ako sa Sorbonne University at nagsimula ng sarili kong negosyo sa disenyo ng arkitektura. Tumatanggap ako ng mga proyekto tulad ng pagbabago ng maliliit na bahay at interior design ng matindahan sa Look ng Paris. Ang una kong trabaho ay ang pagbabago ng isang maliit na Filipiniana cafe sa Saint-Germain District. Ito ay isang trabaho na nagbabago ng isang maliit na espasyo upang maging mahusay at mainit. Pagkatapos ng isang buwang pag-isip, labis na nagustuhan ng kliyente ang aking natapos na disenyo. Hindi ko pa rin malilimutan ang tuwa na naramdaman ko noon. Higit sa lahat, ang pakiramdam na ginagawa ko na talaga ang trabaho sa arkitektura na pinapangarap ko. Ito ang nagbibigay sa aking ang lakas upang gumising tuwing umaga. Ngunit sa simula ang Marso, nasimula ang maliliit na pagbabago. Sa simula, napakaliit lang. Isang umaga habang nagdidisenyo ako sa screen, medyo lumabo ang maliliit na numero ang dimension. Kahit baguhin ko ang liwanag ng screen, malabo pa rin ang nga outline ng matitik. Inakala ko noon na napagod lang ang aking mamata sa matagal na pagtatrabaho. Pagdating ng Abril, mas naging malinaw ang nga sintomas. Pagbukas ko ngang pahayagan sa umaga, dobla ang nakikita kong pagitan ng nga titik. Lalo na ang malilit na seksyon ng teksto ay halos hindi ko na mabasa. Hindi ba masadong maliit ang nga letra ng pahayagang ito? Tanong ko kay Elias, ngunit sabi niya ay normal naman daw ang nakikita niya. Sa sandaling iyon, bahagya kong naramdaman na ang problema ay hindi sa pahayagan, kundi sa aking mga mata. Pagdating ng Mayo nagsimula na itong makagambala sa aking pang-araw-araw na buhay. Hindi ko na mabasa ang makaratula sa kalye. Sa mapa ng tren, tila napatong-patong ang mapangalan ng istasyon. Sa pamimili, pauli-uli kong kinumpirma ang presyo sa tindera. Ang mas seryoso sa lahat ay ang epekto nito sa aking trabaho sa disenyo. Kapag gumagawa ako ng detalyadong drawings, doble ang nakikita kong linya. Lumabo ang masukat, at paulit-ulit akong napipilitang ma-redraw. Kakaiba, dapat ay tama ang pagkakasulat ko, bulong ko sa sarili ko habang bumubuntong hininga sa harap ng screen. Makalipas ang isa pang buwan, lalo pang lumala ang sitwasyon. Isang araw, sa isang online meeting, nagsimulang lumabo ang mukha ng kliyente. Parang may hamot na nakabalot, at ang outline lang ang malabo kong nakita. Paumanhin, mukhang may problema sa connection, mabilis kong sinabi upang itago ang nangyari, at tinapos ang meeting, ngunit mabilis ang tibok ng aking puso. Noong gabing iyon, nagtapat ako kay Elias. Elias, ilang buwan na akong may problema sa mata. Sa tingin ko, kailangan kong magpatingin sa doktor. Agad siyang naging seryoso. Anong problema? Kailan pa nagsimula? Ipinaliwanag ko isa-isa ang nga sintomas sa loob ng ilang buwan. Matapos makinig ng seryoso, mariin si Elias na nagsabi, "Makbook tayo agad ng appointment bukas. Ang problema sa mata ay hindi dapat balewalain." Kinabukasan, pumunta kami sa isang respetadong ophthalmology hospital sa Paris. Tumingin ako sa chat ng paningin sa dingding ng waiting room, ngunit hindi ko na mabasa ang pinakababang linya. Nagsimula ang basic vision test.
Nang marinig ko ang resulta, laking gulat ko. Isang taon na ang nakakaraan sa pag-renew ng aking lisensya, malinaw pa ang paningin ko sa parehong mata, ngunit ngayon ay bumaba na ito ng malaki. Lalo na ang kanan kong mata ay may napakaseryosong numero. Kailan niyo po unang naramdaman ang nga sintomas? Tanong ng doktor sa kalmadong boses. Simula po ngang Marso. Sa simula, inakala ko lang napagot ang mata ko, pagkatapos sunod-sunod ang mapagsusuri, eye pressure, pupil examination, retinal photography. Lalo na habang kinukuhanan ang retina, napansin kong naging seryoso ang ekspresyon ng doktor. Pauli-uli niyang binabago ang anggulo at inutusan ang assistant na gumamit ng espesyal na kagamitan. Matapos ang lahat ng pagsusuri, sinabihan kaming bumalik pakalipas ng 1 linggo. Ang 1 linggong iyon ay tila walang katapusan. Bago matulog tuwing gabi, umaatake ang takot. Sinubukan ako ni Elias na pakalmahin, ngunit ramdam ko rin ang kanyang pagkabahala. Nung araw na bumalik kami para sa resulta, maingat na naksalita ang doktor. Ikinagagalak kong ipaalam ngunit hindi maganda ang balita. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay huminto ang aking puso. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang aking kamay. Progressive retinal degeneration po, tahimik na patuloy ng doktor. Ito ay isang napakabihirang kondisyon kung saan unti-unting nasisira ang mga selula ng retina. Nakpatuloy ang paliwanag, ngunit blanko ang aking isipan. Wala po bang parang para kamutin? Tanong ni Elias nang nangingini ang boses. Tahimik na umiling ang doktor. Sa kasalukuyan, maari lamang nating pabagalin ang paglala. Hindi natin maiwasan ang posibilidad na tuluyang mawalan ng paningin. Pagkatapos naming umalis sa ospital, hindi ako agad nakapagsalita. Habang naglalakad sa mga lansangan ng Paris, tiningnan ko isa-isa ang bawat tanawin. Maaring balang araw ay hindi ko na makita ang lahat ng ito. Umagos ang luha sa katotohanan iyon. Nang makabalik sa bahay, unti-unting bumagsak ang realidad. Hindi ko matanggap ang katotohanang maaring hindi ko na magawa ang aking minamahal na trabaho sa arkitektura, ang makagawa ng magagandang drawings. Tahimik na lumapit si Elias at niyakap ako. Sa sandaling iyon, bumagsak ang lahat ng pinipigil ko. Tapos na ba ang pangarap ko? Hiyaw ko habang umiyak sa dibdib ni Elias. Gusto kong maging arkitekto. Ayaw kong matapos ang pangarap ko sa ganitong paraan. Habang hinahaplos niya ang aking ulo, tahimik siyang sumagot, hindi ito katapusan Manon. Maghahanap lang tayo ng ibang paraan. Kung makasama tayo, sigurado akong malalampasan natin ito. Mula noon, nagpatuloy ang napakahirap na mga linggo. Kailangan kong ayusin ang aking trabaho at ipaliwanag ang sitwasyon sa mga kliyente. Higit sa lahat, ang hindi malinaw na kinabukasan ang pinakamabigat na pasanin. Sa paglipas ng panahon, tiyak na lumala ang nga sintomas. Hindi ko na makilala ng malinaw ang ngamuha ng tao sa kalye. Naging maingat din ako sa pagbabangang hagdan. Ilang araw na akong nabunggo sa mga pada o sulok na mesa. Dinagdagan ni Elias ang nga ilaw sa iba-ibang sulok ng bahay. Maingat niyang sinisiguro na hindi ililipat ang maimportanteng bagay sa kanilang lugar. Ang kanyang kabaitan ay nakapapaligaya sa akin, ngunit kasabay nito, ipinapaalala rin nito sa akin, ang aking realidad. Isang gabi, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang nga ilaw ng Paris ay malabo na lang na kumikinang. Bigla kong naramdaman kung ano ba talaga ang gusto kong makita. Maganda ang ilaw ng Eiffel Tower at ang night view ng Ilog Seine. Ngunit mayroon pa akong gustong makita. Elias, tahimik kong sinabi. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Nagulat si Elias at tumingin sa akin. Sa Pilipinas? Bakit bigla? Gusto kong makita si Nanay Elena, tapat kong sinabi. Bago ako mawalan ng paningin, gusto kong makita siya kahit isang beses lang. Gusto kong malaman niya kung anong uri ako ng tao. At gusto kong magbigay galang ng maayos. Tahimik si Elias sa loob ng ilang sandali. Halos wala siyang komunikasyon sa kanyang pamilya pagkatapos ng kasal. Alam naming dalawa na hindi ito madaling gawain. Hindi ko alam kung papaya si Nanay, sabi ni Elias na may paalala. Pero kailangan nating subukan, tuwid kong sagot. Kung palalampasin natin ang pagkakataong ito, baka wala nang susunod. Gusto kong makita si Nanay Elena sa sarili kong mamata at bumati sa kanya sa sarili kong bibig. Noong gabing iyon, matagal na naisip si Elias. Kinabukasan, sa determinado muha, nasalita siya, sige, pumunta tayo sa Pilipinas. Kokontakin ko si Nanay. Sa sandaling napasya kaming pumunta sa Pilipinas. Bumalo ang tako at paasa sa aking dibdib. Tatanggapin kaya ako ni Nanay Elena na hindi ko pa nakikilala, walang makakapagsabi.
Ngunit isang bagay ang sigurado, ito na marahil ang huling pagkakataon ko. Kaya, nagpasya akong gawin ang hakbang na iyon. Matapos magpasya na pumunta sa Pilipinas, masigasi akong naaral ng wikang Filipino. Binuklat ko ang workbook na ginawa ni Elias para sa akin. Kumusta, salamat po, paumanhin po. Mula sa mga pangunahing pagbati hanggang sa pagtawa sa mga miyembro ng pamilya tulad ng Nanay Elena, Tatay, at Manugang, paulit-ulit kong binigkas. Mahirap ang pagbigkas, ngunit matiyagang itinama ako ni Elias. Sa Pilipinas, napakahalaga ng unang pagbati, seryosong sabi ni Elias, lalo na sa mga nakatatanda, kailangan mong yumukot ng malalim o makmano, ilagay ang iyong nga mata sa iyong nga paa, paulit-ulit akong practice na pagmaino sa harap na salaming. Kumusta po, Nanay Elena? Ako po si Manon. Matagal na po, ngunit narito po ako para bumati. Pautalutal ang aking pagbikas, ngunit seryoso ang aking damdamin. Nalaman ko rin ang mga kaugalian sa pagkain. Ibigay ang mga bagay gamit ang dalawang kamay at huwag unahan ang mga nakatatanda sa pagkain. Ang bawat kaugaliang iyon ay ganap na iba sa kultura ng Paris. Gayunpaman, sinikap kong intindihin. Ang pinaka-problema ko ay ang regalo para kay Nanay Elena. Hindi ko alam kung ano ang ibibigay. Sa uli, naganda ako ang isang perfume push na may amoy ang sampagita at gawa sa kamay na cookies. Idinagdag ko rin ang isang drawing ng Eiffel Tower na ako mismo ang gumawa. Narinig ko na isang taong napapahalaga sa tradisyon si Nanay Elena kaya naalinlangan ako kung ang isang bagay na kaluranin ay maganda. Gayunpaman, naniniwala ako na mas mahalaga ang pagpapahaya ng taos-pusong damdamin kaysa sa isura. Sa gabi bago kami umalis, naglakad kami huli ni Elias sa lansangan ng Paris. Gusto kong ikinta sa aking puso ang minamahal kong lungsod sa kabilang ng malabo kong paningin. Sa tabi ng ilog Sina, sinabi ni Elias, Manon, anuman ang mangyari, makasama tayo, tanggapin man tayo ni nanay o hindi. Tumango ako at sumagot, salamat. Dahil sa iyo, malalampasan ko ang lahat. Kinabukasan, sumakay kami sa eroplano patungo sa Pilipinas. Tinitigan ko ang lumiliit na tanawin ng Paris sa labas ng bintana. Ang pagdarasal para sa isang bagong simula at ang hindi mawala-walang paalala ay nagtatakpo sa aking dibdib. Matapos ang mahabang paglalakbay sa himpapawid, bumaba kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Mula sa sandaling iyon, malinaw na lumala ang aking paningin, ang nga figura ng ibang pasahero ay lumalabas lamang bilang malabong anino. Ang nga ilaw sa kisamungang airport ay naging malabo na kumpol ngang puting liwanag. Ang nga karatula na nakasulat sa Filipino at Ingles ay hindi ko na mabasa. Ang mga tao sa pila para sa imigrasyon ay malabo na lang ang mga outline. Manon, ayos ka lang ba? Tanong ni Elias, habang dahan-dahang sinusuportahan ang aking braso. Sa proseso ng immigration, hindi ko na makita ang location ng counter, at kailangan ko ang tulong ni Elias. Sa loob ng kotse paglabas ng airport, malabo pa rin ang lahat. Ang matataas na gusali sa Manila ay mukhang malalaking anino sa gitna ng hamog. Ang iba't ibang kulay ang karatula ay parang pulang-asul na mamansa ang liwanag. Makalipas ang 30 minuto, dumating kami sa mataong distrito ng Makati. Hating gabi na, ngunit ramdam ko pa rin ang presensya ng maraming tao. Ang hotel na inireserba ni Elias ay isang maliit na hotel sa Makati. Kinakausap ako ng reception sa Ingles. Ngunit hindi ko makita ang kanyang mukha. Ginawa ni Elias ang lahat ng proseso para sa akin. Nang makapasok kami sa kuwarto at inaayos ang mga bag, mukhang nag-alangan si Elias. Kailangan niyang kontakin si Nanay Elena, ngunit mahirap iyon dahil mahigit isang taon na siyang walang balita. Sa totoo lang, naalala ako kung papaya si Nanay na makipakita, sabi ni Elias ng malungkot, lalo na't alam niyang dayuhan ka. Umupo ako sa tabi ng bintana at sinubukang tingnan ang night view ang Manila. Ngunit ang nakita ko lang ay malabong kumpo ng liwanag. Elias, subukan pa rin natin? Kung ipapaliwanag natin kung bakit tayo narito, sigurado akong may intindihan niya. Kinabukasan, sa wakas ay nakpase si Elias at tinawagan si Nanay Elena. Halos alas 9 na umaga. Ilang beses niyang pinindot ang numero, pagkatapos ay binawi, at pinindot ulit. Sa kalaunan, nasimula ang ringtone, at pagkatapos ang ikatlong ring, sinagot ni Nanay Elena. Mula sa telepono, narinig ko ang tensyonadong boses. Mahina itong sinagot ni Elias, Nanay, ako po ito, si Elias. Nanginginig ang kanyang boses. Pagkatapos, mula sa kabilang linya, bumuhos ang salita na parang binuksan ang gripo. Hindi ko ito naintindihan ng eksakto dahil sa wikang Filipino, ngunit ramdam ko ang tindingang emosyon. Paulit-ulit na huminging paumanhin si Elias sa mahinang boses.
Paulit-ulit niyang ipinaliwanag na komplikado ang sitwasyon. Matapos ang tawa na tumagal ng mahigit 30 minuto, inilagay ni Elias ang telepono ng may pagod na mukha. Papaya daw si nanay na makipagita. Ngunit minsan lang daw. Noong araw na pupuntahan namin si Nanay Elena, isinuot ko ang Filipiniana na maingat na pinili ni Elias sa isang tindahan ng Filipiniana sa Quiapo. Ito ay isang tradisyonal na kasuotan na may mapusyaw na kulay rosas na jacket at malalim na lilang saya. May masalang Buddha sa dulungang bas at sa saya. Ito ang unang pagkakataon na nakasuot ako ng Filipiniana at lahat ay pakiramdam ko ay pautal-utal. Maraming beses akong tinulungan ni Elias sa patalingang saya. Mas maganda ang Filipiniana kung diretso ang balikat, sabi niya. Kapag naglalakad, maliliit na hakbang, at ayusin ang buhok sa likod at lagyan ng suklay. Minimal din ang aking make-up, at sinikap kong maging natural. Sa aking tenga, maliit na palamuti lang na perlas ang isinuot ko at wala akong isinuot sa aking leg. Ang ganda ng Filipiniana mo, sabi ni Elias, ngunit hindi ko makita ng eksakto ang sarili ko sa salamin. Malabo lang ang outline ang nakikita ko. Nakatira si Nanay Elena sa isang tahimik na residential area sa San Juan. Kinailangan naming sumakay ng ilang tren at halos isang oras bago kami makarating doon. Sabi ni Elias, ito ay isang makitik na kalye na punong nga lumang bahay ng Pilipino. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko mismo ang tradisyonal na bahay ng Pilipino. Ngunit sa aking nga mata, ito ay mukha lamang ng pinahalong kulay abo at itim na kumpol. Ito po, sabi ni Elias at huminto sa harap ng isang bahay. Narinig ko na ito ay may bubong na tisa at gawa sa kahoy, ngunit halos hindi ko makita ang hugis nito. Bago kumatok sa pintuan, muling kinumpirma ni Elias ang paraan ng pagbati. Magmano ka ng malalim at sabihin mo, kumusta po Nanay Elena? Panatilihin ang iyong mukha na nakayuko hanggang ipaliwanag ko. Maya-maya, narinig ko ang paugong ng lumang pintuan. Narinig ko ang mga yaba ni Nanay Elena na papalapit. Hindi ko makita ng eksakto ang kanyang figura. Ngunit naramdaman ko na siya ay mali ang katawan at nakasuot ng tradisyonal na Filipiniana na may maitim na kulay. May mahinang amoy ng sampagwita na lumulutang sa hangin. Ginawa ko ang itinuro sa akin, pinasama ang dalawang kamay sa harap at yumukot ng malalim. Halos maging 90 degree ang aking pagyuko at binikas ko ng isa-isa ang salitang itinuro ni Elias. Kumusta po, Nanay Elena? Ako po si Manon. Matagal na po, ngunit gusto ko po kayong makita. Ilang buwan ko nang pinraktis ang Filipino, ngunit pautal-utal pa rin ito. Lalo na ang pagbikas ng Nanay Elena ay mahirap. At ito ay salita na maraming beses kong binikas. Habang bumabati, mabilis ang tibok ng aking puso. Ngunit ang reaksyon ni Nanay Elena ay malamig. Ano ang ginagawa mo rito? Pagkatapos mong dalhin ang anak ko, ngayon ka lang babalik? Ang kanyang boses ay punong galit at hinanakit. Agad na nagsimulang mapaliwanag si Elias. Nanay, may sakit po si Manon. May sakit po sa mata, ngunit tila ayaw makinig ni Nanay Elena. Sakit? Kung may sakit, hindi ba mas magdadala lang siya ng problema kay Elias? Lalo pang tumalas ang boses ni Nanay Elena. Sa sandaling iyon, biglang kumislap ang lahat sa harap ko na parang puting liwanag, at pagkatapos ay nawala ang lahat ng liwanag. Bago kami umalis ng Paris, mayroon pa akong bahagyang paningin, ngayon ganap na itong nawala. Elias, wala na akong makita. Sumigaw ako ng may pagkabahala. Nawalan ako ng lakas sa aking mapa at bumagsak sa kinatatayuan ko. Ang takot na nababalot sa ganap na kadiliman ay biglang bumalot sa akin. Tumakbo si Elias at inalalayan ako. Manon, ayos ka lang ba? Anong ibig mong sabihin na wala kang makita? Ramdam ko rin ang takot sa boses ni Elias. Wala na talaga akong makita. Madilim na. Umiyak ako ng malakas. Ang bahagya kong nakikita bago kami umalis ng Paris ay biglang nawala. Pagkatapos, biglang nabago ang tono ng boses ni Nanay Elena. Wala ka na talagang makita. Kanina lang ayos ka pa ah. Nawala ang lamig na naramdaman ko kanina at napalitan ng paalala. Nagsimulang ipaliwanag ni Elias ng detalyado ang sitwasyon. Kung anong sakit ang dinadala ko at kung bakit kami dumating sa Pilipinas. Ikinuwento niya rin ang aking matinding pananais na makita si Nanay Elena. Sa panahong iyon, patuloy lang ako sa pag-iyak. Tahimik lang si Nanay Elena. Kailangan nating dalhin agad siya sa ospital. Biglang nagsalita si Nanay Elena. Hindi natin siya maring iwanan sa ganitong kalagayan. Sa sandaling narinig ko ang masalitang iyon, lalo pang umagos ang aking luha. Naramdaman ko ang init sa boses ni Nanay Elena na malamig kanina.
Kahit hindi ko siya nakikita, alam kong bahayang bumukas ang kanyang puso. Inalalayan ako ni Elias at Nanay Elena mula sa makabilang gilid upang makatayo. Narinig ko ang boses ni Nanay Elena na tumatawa ng kotsa sa telepono. Sa loob ng kotsa, nakaupo ako sa tabi ni Nanay Elena. Ito ang unang pagkakataon na napakalapit namin sa isa-isa. Kahit hindi ko siya nakikita, naramdaman ko ang kanyang presensya sa init ng kanyang katawan at sa mahinang amoy ng sampagwita. Habang kami ay naglalakbay, tinatanong ni Nanay Elena si Elias tungkol sa akin. Kung anong reaksyon ng tao, kung paano ako namumuhay. Puro magagandang salita lang ang sinasabi ni Elias tungkol sa akin. Napakabait ni Manon, Nanay. Kapag namimiss ko ang lutong Pilipino, sinisikap niyang gumawa ng sinigang kahit hindi siya sanay magluto. Habang nakikinig ako sa kanyang nga salita, uminit ang aking dibdib. Mula sa sandaling dumating kami sa ospital, mabilis na ang lahat. Nakaupo ako sa wheelchair, at ang tunog lang ng paligid ang aking gabay. Ang ngayabag ng matauhan ng medisina, ang tunog ng makina, at ang ngadaing ng ibang pasyente ay nagahalo-halo. Dahil wala akong makita, halos mawalan ako ng paasa. Ngunit hawak ni Nanay Elena ang aking kamay sa buong oras. Ang init na iyon lang ang aking tanging suporta. Bigla pong nawala ng paningin ang manugang ko, narinig ko ang boses ni Nanay Elena na napapaliwanag sa reception. Ang kanyang boses ay puno ng taos-pusong paalala. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang salitang manugang mula kay Nanay Elena. Agad na dumating ang tauhan ng medisina at dinala ako sa treatment room. Sinuri ako na doktor habang tinututukan ng malakas na ilaw ang aking mata. Halos walang reaksyon ang pupil. Kailan po nagsimula ang mga sintomas? Ipinaliwanag ni Elias ang buong kasaysayan mula sa Paris. Na na-diagnose ako ng retinal degeneration at bigla akong nawalan ng paningin ngayon. Detalyado niyang sinabi ang lahat. Kailangan nating makita ng isang ophthalmology specialist. Ilipat natin siya sa University Hospital. Muling bumalik kami sa ambulansya. Sina Nanay Elena at Elias. Silang dalawa ay sumama sa akin ngayon. Dumating kami sa ophthalmology department ng University Hospital lampas alas 11 na ng gabi. Dahil University Hospital ito, mayroong specialist na maring mag-asikaso kahit hating gabi. Agad na nasimula ang detalyadong pagsusuri. Retinal tomography, angiography, visual field test. Mas marami ang nga pagsusuri kaysa sa mga ginawa sa Paris. Bawat isa ay tumatagal ng 30 minuto hanggang 1 oras at hindi nawawala ang bulungan ng gatauhan ng medisina. Medyo seryoso ang kondisyon ng retina, sabi ngang doktor matapos ang pagsusuri. Kailangan nating ipatingin sa profesor ng ophthalmology bukas ng umaga. Dinala ako sa intensive care unit ng ophthalmology. Sa gitna ng kadiliman, patuloy kong naririnig ang iba't ibang tunog ng makina. Kinabukasan ng maga dumating ang resident professor si Dr. Morales. Siya ay may mahinahon unit matatag na boses. Nakita ko ang resulta ng pagsusuri kahapon at napakahirap ng sitwasyon, simula ni Dr. Morales sa kalmadong tono. Mabilis na nasisira ang optic nerve at parehong mata ay nasa critical na kondisyon. Ayon sa diagnosis sa Paris, tila bumilis ang progressive degeneration. Nanginginig ang boses ni Elias nang matanong propesor wala po bang paraan ng paggamot. Sa Paris, sinabi po na mapabagalang ang paglala. Tahimik si Dr. Morales salok ng ilang sandali. Pagkatapos ay maingat na pumiling ang salita. Sa totoo lang mayroon kaming bagong surgical procedure na kasalukuyan naming pinag-aralan dito sa ospital. Nasa clinical trial pa lang ito at hindi garantisado ang tagumpay. Ngunit mayroon ng ilang pasyente na nakaroon ng magandang resulta. Sa sandaling iyon mabilis na tumibo ang aking puso. Ito ay isang uri ng paggamot na hindi ko pa narinig sa Paris. Anong klaseng operasyon po? Tanong ko ng may pag-alinlangan at maingat na ipinaliwanag ng propesor. Kinukuha namin ang espesyal na selula mula sa buto ng pasyente at pinaparami ito. Pagkatapos, inililipat namin ito sa nasirang optic nerve. May posibilidad na muling gumana ang nasirang nerve. Habang nakikinig sa paliwanag, kalahati lang ang aking paniniwala. Possible ba talaga ang ganoong bagay? Ngunit mayroon din itong panganib. Maingat na idinagdag ni Dr. Morales. Mayroong mga hindi tiyak na elemento sa operasyon. Kung sakaling mabigo, may panganib na mas lumala pa kaysa ngayon. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Nanay Elena. Doktor, pakisuyo, tulungan niyo po ang anak ko. Ang kanyang boses ay puno ang taimtim na pagdarasal. Ipinaliwanag ng propesor ang mga nakaraang resulta.
Sinabi niya na bahagyang higit sa kalahati ng mga pasyente ang nakaroon ng pagpapabuti sa paningin. Mayroong nga kasunganak na pagaling, at mayroon ding makasungang bahagyang pagpapabuti lamang. Naisip ako ng ilang sandali, hindi masasabing mataas ang posibilidad, ngunit sa aking kasalukuyang kalagayan, wala akong anumang paasa. Higit sa lahat, hindi ko kayang sumuko pagkatapos makarating dito. Gusto kong sumailalim sa operasyon, sinabi ko ng buo ang loop. Nagulat si Elias. Manon, paisipan mo ng mabuti. Sinabi rin nila na may panganib, di ba? Ngunit determinado na ang akong puso. Wala na nga kong makita ngayon. Kung may posibilidad na gumaling kahit mas lumala pa, sulit na subukan, di ba? Pagkatapos, mahigpit na hinawakan ni Nanay Elena ang aking kamay. Doktor, pakisuyo po. Hindi po ba napakabigat para sa batang ito na mamuhay ng walang paningin? Nanginginig ang kanyang boses, at ito ay isang pagmamakaawa mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang taong tumutol sa akin kahapon ay nag-alala na ngayon ng toto. Hindi lang niya ako tinawa na manugang, kundi nag-alala rin siya na parang sarili niyang anak. Lubos akong naantik sa kanyang pag-alala. Sa tingin ko, naantik din si Dr. Morales sa kanyang sinseridad. Gagawin namin ang lahat. Mag-operasyon tayo bukas na umaga. Sa gabi bago ang operasyon, hindi ako makatulog. Ano kaya ang mangyayari kung mabigo? Ano kaya ang pakiramdam kung magtagumpay? Sa gitna ng kadiliman, iba't ibang imahinasyon ang bumalot sa akin. Sina Nanay Elena at Elias ay magdama na nanatili sa katabing sofa. Minsan, lumalapit si Nanay Elena at muling tinatapan akong kumot. Ilang beses ko ring naramdaman ang kanyang presensya na nadadala ngang tubig. Manon, magiging ayos ka lang. Patuloy kaming mananalangin para sa iyo. Medyo kumalma ang aking puso sa mainit na salita ni Nanay Elena. 8:00 ang umaga, nagsimula ang operasyon. Bago ako bigyan ang general anesthesia, narinig ko ang boses ni Dr. Morales. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Sa mga salitang iyon, nawalan ako ng malay. Nagising ako pakalipas ng 5 oras, nalaman ko na lang sa kalaunan na mas matagal ang operasyon kaysa sa inaasahan. Balot ng benda ang makabilang mata at wala pa rin akong makita, ngunit kakaiba payapa ang aking puso. Manon, gising ka na ba? Narinig ko ang boses ni Elias. Malamang ay nanatili siya sa tabi ko sa buong oras. Oh, natagumpay ba ang operasyon? Tanong ko. Masayang sumagot si Elias. Sabi ni Dr. Morales, tagumpay daw, mataas daw ang posibilidad na humaling ang isa mong mata. Sa sandaling narinig ko ang nga salitang iyon, umagos ang luha. Hindi pa ito sigurado, ngunit ang paasalang na nabuhay ay sapat na upang mapuno ang aking dibdib. Nasa tabi ko rin si Nanay Elena, ang haling mo, Manong. Dahan-dahan lang ang pagaling mo. Ang kanyang boses ay puno ng malalim na pagmamahal. Ang relasyon na may distansya kahapon ay parang tunay ng pamilya. Ang panahon ng pagaling pagkatapos ng operasyon ang pinakamahalagang araw sa aking buhay. Nakabalot pa rin ng benda ang aking mata, at wala pa rin akong makita. Ngunit sa aking puso mas marami na akong nararamdaman kaysa dati. Lalo na, ang relasyon namin ni Nanay Elena ay nabago araw-araw. Araw-araw, mas maaga pa siya sa iba na bumibisita sa aking kwarto sa ospital. Nagdadala siya zenge mainit na lugaw na gawa sa bahay at seasonal na prutas. Pagkatapos zenge operasyon, kailangan mong kumain ng madaling tunawin, sabi niya. Ito ay lugaw na may manok. Nanay Elena, ginawa ko ito ng maga ngayong umaga. Kasabay ngang tunog nga pabukas ng takip nga mainit na mangkok lumabas ang amoy ng manok. Maingat akong pinakain ni Nanay Elena ng bawat kutsara. Sinabi niya na ganito raw ang ginagawa niya kay Elias kapag may laknat pa ito nung bata pa siya. Sa isang salitang iyon, napatanto ko. Sinimulan na akong ituring ni Nanay Elena na parang sarili niyang anak, tulad ni Elias. Isang gabi, malalim na ang gabi. Sa oras na malalim na ang tulog ng lahat, narinig ko ang pamilya na yaba na papalapit mula sa pasilyo. Si Nanay Elena, hindi ko inakala na darating siya sa ganitong oras. Manon, gising ka pa? Tumango ako sa bulong ni Nanay Elena. Umupo siya sa tabi ng aking unan at naramdaman ko ang paglabas niya ng isang bagay mula sa kanyang bag. Nadala ako ng lugaw na mainit pa mula kaninang umaga. Gumamit ako ang pinakamagagandang sangkap. Isang mainit na kusara ang dumampi sa aking labi. Ang malalim na lasa ay kumala sa aking tiyan. Mula ng araw na iyon, araw-araw na akong binibisita ni Nanay Elena ng walang palya. Hindi lang siya nakdadala ng lutong bahay na pagkain. Maingat din niyang pinupunasan ng mainit na tela ang aking nga kamay at mukha.
Kapag malinis ang kamay, magiging maayos din ang pakiramdam, sabi niya. Ito ang itinuro sa akin ng aking nanay. Sinabi ni Nanay Elena habang isa-isa niyang pinupunasan ang aking madaliri. Ako ang magiging mata mo. Titignan ko ang lahat para sa iyo hanggang makakita ka ulit. Sa sandaling narinig ko ang masalitang iyon, uminit ang kaibuturan ng aking puso. Nanay Elena, maraming salamat po talaga. Sa Paris, hindi ko pa naranasan ang ganitong kalalim na damdamin. Nang sabihin ko iyon ng puno ng emosyon, sandaling tumahimik si Nanay Elena, pagkatapos ay malumanay na ngumiti. Ang pagbubuklod, Manon, ay nabubulamang kapag nagbabahagi tayo ng sakit. Kung nahihirapan ka, nahihirapan din ako. Iyan ang pagbubuklod. Sa malalim na salitang iyon, naramdaman ko ang lalim ng bansang Pilipinas. Ang paalaga ni Nanay Elena ay hindi lang sa pagkain. Maingat din niyang inaayos ang kapaligiran ng silik sa ospital at naging malapit siya sa mga nas upang detalyadong kumpirmahin ang aking kalagayan. Minsan, habang natutulog ako, tahimik siyang nagbubuda habang nagbabantay. Nanay Elena, pakisuyo po, umuwi na po kayo at magpahinga. Kung araw-araw po kayong pumupunta, mapapagod po kayo. Nang maalala ako, mariing umiling si Nanay Elena, sa ganitong panahon, dapat makasama ang pamilya, nakakatakot mag-isa, di ba? Ang bawat salitang iyon ay naging malaking suporta para sa akin. Isang araw, nadala si Nanay Elena ang isang espesyal na bagay. Ito ay isang solidong pabango na may amoy ang bulaklak ng sakura. Ito ang amoy ang bulaklak na sumisimbolo sa taksibol sa Pilipinas, Manon. Gusto kong yugnay mo ito sa iyong bagong simula. Habang dahan-dahang ipinapahit sa aking puso, pakiramdam ko ay naramdaman ko ang simoy ng taksibol. Sa bawat masalang paalaga, paulit-ulit na uminit ang aking mga mata. Inayos din ni Nanay Elena ang aking buhok. Maingat niyang sinuklay at inayos sa kanyang sanay na mga kamay. Kapag maayos ang buhok, magiging matata din ang puso. Habang hinahawakan ni Nanay Elena ang aking buhok, nabalot ako sa pakiramdam ng kapayapaan na parang bumalik ako sa pagkabata. At lumipas ang isang linggo. Sa wakas, dumating ang araw upang tanggalin ang benda. Maingat na inalis ni Dr. Morales ang benda. Ito ang unang sandali na bumalik ang liwanag sa aking mga mata matapos ang mahabang kadiliman. Dahan-dahan ninyong buksan ang inyong mata. Sa simula, napakaliwanag niyan, kaya dahan-dahan nating sanayin. Sinunod ko ang direksyon ng propeso at dahan-dahan kong binuksan ang aking mamata. Sa simula, lahat ay puting-puti. Ngunit unti-unting lumitaw ang mga hugis. Malabo, ngunit may nakita akong tiyak na isang bagay. Ang figura ni Dr. Morales, ang mukha ni Elias, at pagkatapos ay si Nanay Elena. Nagsalita ako ng malakas at tinitigan ang taong iyon. Hindi ito ganap na malinaw, ngunit ito ang mukha ni Nanay Elena na nakita ko sa sarili kong mga mata sa unang pagkakataon. Mas malumanay ang kanyang ekspresyon kaysa sa inakala ko. May magakunot sa paligid ni kanyang mata ngunit sa likod niyon may malalim na pagmamahal. Bumalik na ang paningin ng isang mata, mahirap ang ganap na paggaling, ngunit hindi na makagagambala sa pang-araw-araw na buhay, sa mga salita ni Dr. Morales, na puno ngang kagalakan ang silid ng ospital. Tumakbo si Elias at niyakap ako, at si Nanay Elena ay yumukot ng malalim kay Dr. Morales upang magpasalamat. Umiyak din ako, at muling lumabo ang aking paningin, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kagalakan. Milagro, talagang milagro. Pauli-ulit na bulong ni Nanay Elena habang mahigpit na hawa ang aking kamay. Noong gabing iyon, umupo si Nanay Elena sa upuan sa tabing ng bintana at tahimik na naksalita sa akin. Manon, gaano nga ba ako katanga? Ang tingin ko lang sa iyo ay manugang, ngunit sa totoo lang ikaw ay anak. Sa mga salitang iyon, muling umagos ang luha. Mula manugang, naging anak. Ang bigat ng kahulugan niyon ay lubos kong naintindihan sa loob ng 2 linggong ito. Nanay Elena, ikaw din ang nanay ko, sagot ko. Hinaplos ni Nanay Elena ang aking ulo. Sa sandaling iyon, naging tunay na mag-ina kami. Dumiting ang araw ng paglabas ko sa ospital. 2 linggo na ang lumipas mula ng operasyon at pinayagan na ako ni Dr. Morales. Sapat na ang paningin ng aking kaliwang mata upang mamuhay ng normal. Mahirap pa rin ang kanan kong mata. Ngunit ang makita ang mundo kahit sa isang mata lang, gaano kalaking biyaya iyon, araw-araw kong nararamdaman. Nanay Elena, maraming salamat po talaga sa hindi pagsuko sa akin. Ang namatang ito ay dahil po sa inyo. Nang sabihin ko iyon ng taos-puso sa umaga ng aking paglabas, ngumiti si Nanay Elena habang pinupunasan ang kanyang mata. Salamat, ang anak kong si Manon ang nagligtas sa aming pamilya.
Mula sa malayo, tinitigan kami ni Elias at ngumiti ng mainit. Ang mukha ni Elias ay puno rin ng kaligayahan at kapayapaan. Ito ang sandali na tunay na naging isa ang aming pamilya. Nanay Elena, gusto ko pong mamuhay sa Pilipinas mula ngayon, mahina kong sinabi. Nagulat si Nanay Elena at nanlaki ang mga mata. Talaga? Ang Paris ang iyong bayan, ayos ka lang ba? Nag-alala ang kanyang boses, ngunit may kagalakan na nakatago sa kaibuturan ng kanyang nga mata. Opo. Dahil nabigyan po ako ng bagong buhay sa bansang ito, gusto ko pong gumawa ng makabuluhang trabaho dito, hindi na naalinlangan ang aking desisyon. Gusto kong ibalik ang pagmamahal na aking natanggap sa Pilipinas sa ibang tao. Halos isang buwan pagkatapos na aking paglabas, nagsimula akong isang maliit na organisasyon. Ito ay isang support group para sa mga taong may kapansanan sa paningin na gustong maging arkitekto. Tumutulong si Elias sa administrasyon, at si Nanay Elena ay pumayag na maging guro ng kulturang Pilipino. Ang unang proyekto ay isang architecture experience workshop para sa mga kabataang may kapansanan sa paningin. Nagtuturo kami kung paano intindihin at magdisenyo nga gusali gamit ang pandaman ng paghipo, pandinig at pangamoy. Ito ay isang curriculum na nabuo mula sa aking sariling karanasan. Narinig po namin na bula din kayo, teacher, at napakalaki pong ibinigay ninyong lakas ng loob sa amin, sabi ngang isa sa mga estudyanteng lumahok. Sa sandaling iyon, napuno ang aking dibdib. Naramdaman ko na ang aking sakit ay maaring maging pag-asa ng ibang tao. Isang araw na maaraw, lumabas ako sa rooftop ng aming opisina at tinitigan ang lungsod ng Manila. Isang tanawin ito na nakikita ko sa isang mata lamang, ngunit mas maganda ito kaysa sa anumang tanawin na nakita ko dati. Kumalat ang paglubo ng araw sa pagitan ng nit at magusali, at ang pula niyon ay tumimo sa aking puso. Sa bansang ito muling nabuksan ang aking mga mata, mahina kong sinabi habang nakangiti. At ang liwanag na iyon ay pagmamahal. Talagang toto, hindi lang paningin ang naibalik ko sa Pilipinas, ang paraan ng pagtingin sa mundo sa pamamagitan ng pagmamahal, ang lakas ng loob na harapin ang kinabukasan ng may pag-asa, ang kagalakan ng pagbabahagi ng natanggap na grasya. Ang walang sawang pagmamahal ni Nanay Elena, ang matata na suporta ni Elias, ang husay at init ng mga tauhan ng medisina, lahat ng iyon ay nagsama-sama at napabago sa akin tungo sa isang bagong tao. Ngayon, araw-araw akong gumigising ng may pasasalamat. Ang mundo na nakikita ko sa isang mata ay may walang hanggang posibilidad. Mga taong matutulungan, pagmamahal na may babahagi, at kinabukasan na sabay-sabay na itatayo. Ang lahat na iyon ay kumakalat sa aking paningin. Ang pangalawang buhay ko, na nagsimula sa Pilipinas, ay nagsisimula pa lamang mamukatkat. Marahil ay may mga hamon pa rin sa hinaharap. Ngunit isang bagay ang sigurado ako. Ang nagsimula sa pagmamahal ay mabubunga rin ng pagmamahal. At ang bingging iyon ay itinanim mismo sa lugar na ito.